Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay Sabado, August 16. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Muli ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado. Ika-alas 11 ng umaga na sabay pong napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan na hatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang napapanahong balitang hatid sa atin ng Calasagen National High School o ng CNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-15 na araw ng Agosto taong 2025. Ako po si Eric Shane Manuel. At ako naman po si Zion Ezekiel Villa. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Calasagen National High School o ng CNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! MCRO Brooks Point pasok sa top 10 most outstanding local civil registry offices sa buong bansa. Ordinansa para sa pagtatag ng Brooks Point School of Arts and Trade, inaprubahan ng Sangguniang Bayan. Brooks Point Scholar ng Bayan Program, naglunsad ng online renewal para sa mga kasalukuyang scholar ng kolehiyo. LGU Brooks Point at Ipila Nickel Corporation, lumagda sa kasunduan para sa disaster risk reduction at emergency response. Orientation on the guidelines for the operation, maintenance, conservation, and monitoring of the tourist rest area, pinangunahan ni Mayor Benedito. Municipal Health Office, nagpaigting ng kampanya kontra sakit at bisyo sa pamamagitan ng School Information Drive. Philippine Councilors League Presidential and Vice Presidential Candidates, tinalakay ang mga plano at adhikain kasama si Mayor Benedito. Mga opisyal ng MBLT-11, nakipagpulong sa LGU Brooks Point para sa mga programang pangsiguridad. Mayor Benedito, masayang binisita ang mga kalahok ng 5-day dance sports training workshop. At Mayor Benedito, dumalo sa Linggo ng Kabataan Festival at Talents ng Barangay Saraza. Magbabalik ang CNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, MCRO Brooks Point, pasok sa top 10 most outstanding local civil registry offices sa buong bansa. Tunghayan natin ang detalya sa balita ni CNHS News reporter Blessing Lagan. Balitang Bayan! Kinilala ng Municipal Civil Registry Office o MCRO ng Brooks Point, Palawan sa pamumuno ni MCR Save Corazon T. Villaluer bilang ika-10 pwesto sa large category sa 2025 search for most outstanding local civil registry office sa buong Pilipinas. Ang parangal ay ibinigay matapos makipagkompetensya sa 173 LCROs sa bansa na may 2,000 hanggang 3,979 na rehistradong civil registry documents bawat taon. Ito ay naganap noong Miyerkules, Hulyo 30, 2025 sa SMX Convention Center, Clark, Pampanga. Namukod tangi ang LCRO Brooks Point dahil sa kanilang kahusayan sa pagpapatupad ng mga programa at aktibidad, maayos na paghati ng serbisyo at lubos na pagsunod sa mga tinakdang pamantayan ng civil registration. Patunay ito ng kanilang dedikasyon sa pagbigay ng tumpak, mabilis at maasahang serbisyo para sa mamamayan.
Bukod sa prestihiyosong pagkilalang ito, kabilang din ang LCRO Brooks Point sa Circle of Excellence, isang karangalang binibigay lamang sa mga tanggapang nakapagtatala ng natatanging performance sa loob ng 5 magkakasunod na taon. Blessed Lagan Calasagin National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Blessing, at sa Balitang Pangbayan, ordinansa para sa pagtatag ng Brooks Point School of Arts and Trade, inaprubahan ng Sangguniang Bayan. Para sa detalye, narito si CNH's News Reporter, Judean Joy Diaz. Balitang Bayan. Inaprubahan ng ika-35 Sangguniang Bayan ng Brooks Point ang ordinansa para sa pagtatag ng Brooks Point School of Arts and Trade sa ginanap na ika-4 na regular na sesyon noong July 28, 2025 sa Sangguniang Bayan Session Hall, New Municipal Building, Barangay Tubtob. Layunin ng paaralang ito na hubugin ang kasanayan ng mga mamayan at ihanda sila para sa mas maunlad na hanapbuhay at mas maliwanag na kinabukasan. Malaki ang pasasalamat ng pamahalang lokal sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa suporta ng Sangguniang Bayan na pinamumunuan ni Municipal Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano, kasama sila SB Richard Billian, SB Sarah Jane Abon, SB Rogelio Badwa, SB Nathan Lacanilaw, SB Hayate Dugasan, SB J. Mart Nainge, Liga President Jorgeline Joy Kiakchon, IPMR Nerelia Pacaldo at SK Federation President Jason Ray Sispeñe. Ang ordinansa ay sinulong ni na Chair ng Committee on Education, SB Isical Rodriguez, at Chair ng Committee on Tourism, Culture and Arts, SB Stalwart Benedito. Itunuturong itong mahalagang hakbang upang maiangat ang antas at kalidad ng serbisyo at kasanayan ng mga taga-Brooks Point. Hindi lamang sa lalawigan kundi maging sa pambansa at pandaigdigang antas. Inaasahan na sa pamamagitan ng Brooks Point School of Arts and Trades ay mas marami pang mamayan ang magkakaroon ng oportunidad para sa mas maginhawang buhay at mas matatag na kinabukasan. Judean Joy Diaz, Calasagin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Judean Joy. Susunod, Brooks Point Scholar ng Bayan Program. Naglunsad ng online renewal para sa mga kasalukuyang scholar ng kolehiyo. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni CNH's News Reporter Kaylin Sahipon. Balitang Bayan. Inaanyayahan ng Eskolar ng Bayan program ang lahat ng kasalukuyang college scholars na magsagawa ng renewal o validation na kanilang scholarship hanggang Agosto 15, 2025. Layunin ng programang ito na matiyak ang patuloy na pagbibigay ng benepisyo sa mga kwalipikadong eskolar para sa darating na akademikong taon. Ang proseso ng pagre-renew ay isasagawa lamang online. Kabilang sa mga dokumentong dapat i-upload sa form ay ang pinakabagong report card o certificate of grades at ang Certificate of Enrollment o Registration Form para sa unang semestre ng taong 2025 to 2026. Pinaalalahanan ng lahat ng scholar na tiyaking makapagsumite bago o sa mismong huling araw ng aplikasyon ng Agosto 15, 2025, araw ng Biyernes. Paalala ng pamunuan na mahalagang kumpletuhin at isumite sa taktang oras ang lahat ng dokumento upang hindi maantala ang pagpapatuloy ng kanilang scholarship. Kaylin Kate sa Hipol, Calasagin National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kaylin. LGU Brooks Point at Ipilan Nickel Corporation lumagda sa kasunduan para sa disaster risk reduction at emergency response. Alamin natin ang buong detalye kay CNH's News Reporter, Angel Chris Mandod. Balitang Bayan. Nilagdaan noong Agosto 5, 2025 ang isang Memorandum of Agreement MOA sa pagitan ng Pamahalaang Bayan ng Brooks Point at Ipilan Nickel Corporation, INC, para sa Disaster Risk Reduction at Emergency Response. Layunin ng kasunduan na pagtibayin ang kooperasyon ng dalawang panig upang masiguro ang kahandaan at kaligtasan ng mamamayan laban sa iba't ibang uri ng sakuna. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa lokal na pamahalaan at Alex C. Arabis, Pangulo ng INC, ang formal na pagpirma ng kasunduan. Batay sa nilalaman ng MOA, ang LGU sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, ang mangunguna sa pagpapatupad ng mga gawaing kaugnay sa kahandaan at pagtugon sa sakuna. Sa kabilang banda, ang INC bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility ay magbibigay suporta at tulong upang mas mapalakas ang mga programa at serbisyong pang-emerhensya sa munisipalidad. Ang kasunduan ay magkakabisa kaagad at tatagal ng
ng 3 taon maliban kung ito ay tatapusin o palalawigin sa pamamagitan ng kasunduan ng parehong panig. Layunin nitong mapababa ang panganib at epekto ng mga sakuna, likas man o gawa ng tao sa pamamagitan ng mas pinatibay na koordinasyon at pagtutulungan para sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Angel Chris Mandud, Calasaguean National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Angel Chris. Samantala, orientation on the guidelines for the operation, maintenance, conservation, and monitoring of the tourist rest area, pinangunahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni CNHS News reporter Deselyn Sagala. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang ang Municipal Tourism Office sa pangunguna ni MTO R&D Paramede ang orientation the guidelines for the operation, maintenance, conservation, and monitoring of Brooks Point Tourist Area na ginanap noong Miyerkules, Hulyo 30, 2025 sa conference room ng Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Kasama ang Department of Tourism may Maro Representative R.D. Roberto Alabado III, Faye Angeli Reyes, Trixie Ann May Reyes at Lo Oliver Garcia, ang DOT Office of Special Concern Representative Elaine Villanueva at Cristel Angad at ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority TEZA, Project Engineer Salvador Raboy naging matagumpay na sabing pagpupulong. Dumalo rin sa pagpupulong sina Consel Richard Balian, Konsehal Stalwart Joseph Benedito, Consel Revelio Badwa, Consel Nathan Sam Lacaninaw, Municipal Administrator Edgar Lacandaso at iba pang panauhin upang mabigay suporta para sa nalalapit na pagbubukas ng Brooks Point Tourist Area. Ang orientasyong ito ay nagsisilbing mahalagang hakbang tungo sa mas maayos na pamamahala at pagpapanatili ng pasilidad para sa kapinabangan ng mga turista at mamamayan. Deselyn O. Sagala, Calasaguean National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Deselyn. Susunod, Municipal Health Office nagpaigting ng kampanya kontra sakit at bisyo sa pamamagitan ng School Information Drive. Balitang hatid sa atin ni CNHS News reporter Blessing Lagan. Balitang Bayan. Nagsagawa ang Municipal Health Office o MHO ng School Information Dissemination sa Sitio Tatandayan, Barangay Imulnod, Brooks Point noong Agosto 1, 2025, araw ng Biyernes. Layunin ng aktibidad na maghatid ng mahalagang kaalaman para sa mas ligtas at mas maayos na kinabukasan ng mga mamamayan. Dinaluhan ito ng kinabuoang 139 na kalahok na nakibahagi sa talakayan hingil sa iba't ibang mahalagang paksa. Kabilang dito ang pag-iwas at kaalaman sa malaria, tamang kalinisan at sanitasyon, pag-iwas sa pinagbabawal na gamot at kaalaman tungkol sa maagang pagbubuntis at tamang nutrisyon na sinabayan ng feeding program. Ang bawat paksa ay tinalakay upang magbigay ng praktikal na kaalaman na magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pinangunahan ng MHO ang nasabing programa bilang bahagi ng kanilang patuloy na kampanya para sa kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Ayon sa kanila, ang kaalaman ay nagsisilbing proteksyon laban sa iba't ibang suliranin sa kalusugan at sa pamamagitan ng ganitong gawain ay mas napapalakas ang kamalayan at disiplina ng mga mamamayan para sa mas baliwanag na hinaharap. Blessing Lagan, Calasaguean National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Blessing. Samantala, Philippine Councilors League Presidential and Vice Presidential Candidates tinalakay ang mga plano at adikain kasama si Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni CNHS News reporter Judean Joy Diaz. Balitang Bayan. Formal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Philippine Councilor League PCL Presidential Candidate Jake Tan at PCL Vice Presidential SB Isikal Rodriguez sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Araw ng Lunes, August 4, 2025. Nagkaroon ng maikling usapin para sa plano at paghahanda para sa kanilang pagtakbo sa darating na halalan. Ang Philippine Councilor League ay tumutukoy sa isang asosasyon o samahan ng mga konsihal ng Pilipinas. Ito ay naglalayong pagsamahin ang mga konsihal sa iba't ibang bansa upang magtulungan at magbahaging kaalaman at karanasan tungkol sa tungkulin bilang mambabata sa lokal na pamahalaan at sila ay gumagawa ng ordinansa at resolusyon upang mabubuti ang mga nasasakupan. Judean Joy Diaz, Calasaguean National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Judean Joy. Mga opisyal ng MBLT 11 nakipagpulong sa LGU Brooks Point para sa programang pangsiguridad. Sa ulat ni CNHS News reporter Kaylin Sahipo. Balitang Bayan.
bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Philippine Marine Corps na kinatawan ni Commanding Officer MBL 11 Lieutenant Colonel Francis Leo Marie T. Donato, PNM, kasama ang ilan pang opisyal at miyembro ng unit sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Araw ng Lunes, Agosto 4, 2025. Mainit silang tinanggap ni Mayor Benedito bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang tungkulin at misyon sa lalawigan. Sa kanilang pagbisita, formal nilang ipinaalam ang pagpapalit ng panibagong batalyon na itatalaga sa Barangay Abu-Abu, Sofronio, Española, Palawan, kapalit ng kasalukuyang nakatalaga sa lugar. Ipinaabot din nila ang kanilang pasasalamat sa lokal na pamahalaan sa patuloy na suporta at pakikipag-ugnayan sa mga programang pangseguridad at pangkaayusan. Ang Marine Battalion Landing Team 11 ay patuloy na magbibigay serbisyo at magtitiyak ng kapayapaan at kaayusan sa lahat ng nasasakupan, lalo na sa mga lugar na saklaw ng kanilang operasyon. Patuloy rin nilang ipapatupad ang programang makakatulong sa pagpapanatili ng katahimikan, kaunlaran at kaligtasan ng bawat mamamayan, katuwang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Kaylin Kate sa Hipol, Calasagin National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kaylin. Samantala, Mayor Benedito, masayang binisita ang mga kalahok ng 5-day dance sports training workshop. Narito ang ulat ni CNHS News reporter Angel Chris Mandud. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagbubukas ng 5-day dance sport training workshop ngayong Lunes, Agosto 4, 2025 na may temang Mastering the 10 Dances and Understanding the New National Guidelines. Ang programa ay pinangungunahan ng Palawan Dance Sport Association at ginaganap sa Octagon Cover Gym, Municipal Plaza, Brooks Point, Palawan. Natapos ito noong Biyernes, Agosto 8, 2025. Sa kanyang pagdalo, ipinahayag ni Mayor Benedito ang buong suporta ng pamahalaang lokal sa mga programang tumutulong sa pagpapalakas ng talento at disiplina ng kabataan. Ayon sa kanya, ang ganitong uri ng pagsasanay ay hindi lamang nakatutulong sa pag-unlad ng kasanayan sa sayaw, kundi nakapagpapaunlad din ng tiwala sa sarili at kakayahang makipagkompetensya sa mas mataas na antas. Layunin ng workshop na higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga manlalaro sa dance sport at maunawaan ang mga bagong patakaran ng national guidelines. Kabilang sa mga kalahok ang iba't ibang estudyante at manlalaro mula sa iba't ibang paaralan, munisipalidad, lungsod at probinsya na inaasahang magiging kinatawan sa mga darating na kompetisyon sa rehiyon, pambansa at maging sa international. Angel Chris Mandud, Calasagin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angel Chris. At Mayor Benedito, dumalo sa Linggo ng Kabataan Festival of Talents ng Barangay Saraza. Balitang hatid sa atin ni CNHS News reporter Desilin Sagala. Balitang Bayan. Bilang selebrasyon ng Linggo ng Kabataan, masayang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Festival of Talents sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Saraza, Sabado, Hulyo 26, 2025 sa Barangay Saraza, Covered Court, Brooks Point, Palawan. Mainit na tinanggap ng Barangay Council sa pangunguna ni Kapitan Erlito Paalan at SK Chairman Reinhard Rodriguez si Mayor Benedito, kasama sina Konsehal Rogelio Badua, Konsehal Ezekiel Rodriguez, Konsehal Hayati Dugasan, SK Federation President Jason Reyes at Maido designate na siya nagsilbing chairman of the board sinaturang Patimpalak, Nelia S. Basadre. 10 kalahok ang nakipagtagisan ng galing sa larangan ng pagkanta, pagsayaw at spoken word poetry. Kasabay ng talent show ay ang awarding din ng mga kompetisyong sinalihan ng mga kabataan ng Barangay Saraza. Kabilang dito ang Mobile Legends Tournament, volleyball competition, reels competition at poster making competition. Itinanghal na kampiyon si Ella Marie Fernando na nagpakita ng kanyang galing sa martial arts. Desilin O. Sagala, Calasagin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Desilin. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Eric Shane Manuel. At ako naman po si Zion Ezekiel Villa. Kami po muli ang Calasagin National High School o ang CNHS News reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.
Maraming salamat sa mga mauhusay nating tagapaghatid balita mula sa Calasagen National High School. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik po ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At nandito na nga po tayo sa ating segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayon sapagkat nakakasama po natin ang isa sa mga guro ng Brooks Point Central School. Bagamat po wala po ang kanilang principal, ay mapalad naman po tayo at tayo po ay sinamahan po ng isa pong maganda at talagang magaling na guro ng Brooks Point Central School. Walang iba kundi si Ma'am Joanna Alexa C. Bernas. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. So ayan ma'am, thank you so much po for... Dapat Tagalog po pala tayo, no? So ayan po ma'am, maraming salamat po ma'am sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon. Kahit na po may kabisihan po ang inyong schedule sa paaralan. Wala pong problema. So, ayan. Nandito po tayo para tanungin po ang Department of Education, ang mga kawani ng Department of Education sa kanilang mga tungkulin at mga programa para po sa ating buwan ng wikang pambansa. So, ayan po ano. Hi, Ma'am Alexa. Ngayon pong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang po natin ang buwan ng wikang pambansa. So, ano nga po ba ang kahulugan at layunin ng temang ang paglinang ng Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagbuo ng bansa para sa inyong paaralan? Sa Brooks Point Central School po, nais natin na pagyamanin at gamitin ang wikang Filipino upang lalong maunawaan ang kasaysayan ng ating bansa at magkaroon ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng wikang Filipino, naipapahayag natin ng wasto ang ating damdamin at nagkakaroon tayo ng pagkakaintindihan. Sa temang ito, layunin po nito na lalo pang paglinangin at pag-aralan ang sariling wika upang mahubog ang identidad ng isang Pilipinong mag-aaral ng Brooks Point Central School. Okay po. So ano-ano naman po yung mga activities, aktibidad at programa na inihanda ng Brooks Point Central School para sa pagdiriwang ngayong taon? Kasi kung maaalala ko po dati, ma'am, no, may mga buwanang activities po kayo na ginaganap po sa stage. So ano naman po yung mga programang inihanda po ninyo para sa mga paaralan po ng Brooks Point Central School? Ang ating paaralan po ay magkakaroon ng aktibidad ngayong Agosto 29. Okay. Ang layunin po nito ay ang paglinang o pagpapaunlad ng wikang pambansa. So magkakaroon po tayo ng mga paligsahan tulad ng pagsulat ng tula, pagkakaroon ng paggawa ng slogan at poster patungkol sa tema ng tema ngayong taon. Magkakaroon din po ng mga sabayang pagbigkas, mga quiz bee, at mga excited yung mga bata dito sa laro ng lahi. Okay. Yan, naalala ko nung kabataan ko talaga. Isa yan sa pinaka-inaabangan yung laro ng lahi. At ang pagsuot ng mga tradisyonal na kasuotan. Yan po. Yan po ay lalahukan ng iba't ibang mag-aaral mula sa iba't ibang baitang ng ating paaralan. So ayun po, kitang-kita po na ang Brooks Point Central School at ang Department of Education na talaga pong nagbibigay po sila ng mga programa para po sa paglilinang ng mga talento at ng pagiging makabansa ng ating mga estudyante. So ayan po, narinig po natin kanina si Ma'am Alexa sa kanila pong mga napipintong mga activities para po sa kanilang mga estudyante. At gano'n naman po talaga pong ini-aim po natin na yung mga kabataan po or yung mga estudyante ay mas mahalin pa nila yung wikang Filipino sa pamamagitan ng mga activities po. Opo, tama. So ayan po, may iba po tayo, ma'am. Ngayon po, hindi na po ito bago po so talagang napapanahon po ito. Marami na pong mga kabataan ngayon yung nasasanay sa pagsasalita ng wikang English. So pag bata pa lang po sila, tinitrain na po sila na magsalita ng English kumpara sa pagsasalita ng wikang Tagalog. So paano naman po ninyo nahihikayat yung mga guro or yung mga kapwa po ninyo guro, pati yung mga mag-aaral ng inyong paaralan na aktibong gamitin ang wikang Filipino? At hindi lang po sa tuwing buwan ng Agosto,
sa buwan ng wikang pambansa, kundi sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan? Una na po dyan ang pagpapakita na syempre ako mismo bilang kapwa guro at bilang guro nila na ako mismo ay aktibong gumagamit ng wikang Filipino. Hindi lang sa klase, kundi sa pang-araw-araw na gawain. Kasi nagiging normal ang pakikipag-usap gamit ng wikang Filipino kapag araw-araw din nilang naririnig. Maliban po doon, bilang isang guro, kaming mga guro, itinuturo namin ang kahalagahan ng wikang Filipino bilang parte ng identidad ng isang Pilipino. Okay po. So ayun po nalalaman po natin na mga bata pa lang mas magagaling na po mag-English sa atin, ma'am, di ba po? So bilang Pilipino, napakahalaga po na talagang magsimula po sa paaralan. Kung maaari nga po, dapat po magsimula po sa mga tahanan yung pagtuturo ng mga wikang sariling atin. Yes, tama. Kesa sa mga wikang banyaga. So ayan po sa lahat po ng ating mga listeners, hinihikayat po namin kayo na habang bata pa po ang ating mga anak, ay turuan na po natin sila na gamitin ang sariling wika natin sa inyong mga tahanan. So ayan po, ano naman po yung mga konkretong hakbang, ma'am, na ginagawa ng inyong paaralan upang mas mapalakas ang pagpapahalaga ng katutubong wika at kultura? Sa ating paaralan po sa Brooks Point Central School, meron tayong programa doon. Yung programa po natin na ang bawat batang sentral ay magaling bumasa. Yan po ay pinangungunahan ng ating masipag na punong guro na si Doc Wenny L. Lorzano. Sa reading assessment po na nangyari nakaraan, ginamit po namin ang mga babasahin at talata na patungkol sa wikang pambansa. Patungkol sa mga Pilipinong bayani, yun po ang aming ginamit na reading tool sa pag-assess sa mga bata para po mas mapaunlad ang kanilang kaalaman, mapalawak ang kanilang kaalaman patungkol sa ating wikang pambansa. Maliban po doon, meron din po, ang ating paaralan po ay meron din programa na Values Formation Journey. Ito po ay ginaganap tuwing Lunes po ng umaga pagkatapos ng flag ceremony. Ang layunin po ng aming programa ay mapaalala sa mga bata at maituro ang talagang dapat na maging ugali ng isang batang Pilipino. Sa programang ito po, nag-iimbita po kami ng mga tagapagsalita linggo-linggo na kung saan po sila po ay magbibigay ng paksa, magbibigay ng mga lesson na gamit nila ang wikang Filipino. At ang kagandahan po dito, pagkatapos po ng discussion na yon o ng talakayan na yon, magkakaroon po ng mga pagtanong mula naman sa mga mag-aaral. At ang mga mag-aaral naman, gumagamit din ng wikang Filipino. So sa gawain na yun po, mas lalong napapaunlad ng aming paaralan ang wikang pambansa. Okay po, ma'am. So, ayun po, kita po natin na gumagawa po ng paraan ang Brooks Point Central School. Hindi lang po sa tuwing buwan ng wikang pambansa, kundi sa pang-araw-araw na kanilang ginaganap doon sa kanilang paaralan na upang malinang ang lengguwahe o ang pambansang wika ng ating bansang Pilipinas. So, maiba po tayo, ma'am, no? Wala po sa katanungan. So, tuloy-tuloy pa rin po ba yung mother tongue-based multilingual education or yung MTB, MLE, mother tongue po sa Central? Sa ngayon po, may bagong labas, sa pagkakaalam ko, may bagong labas po yung DepEd na kung ano nga po yung nakasanayang, yun po ang gagamitin. Katulad sa atin dito sa Brooks Point, ang ating gamit ay ang Filipino or Tagalog. Yes, po. So, paano po natin nakikater? How about yung mga estudyante po na hindi sila like native Tagalog speaker? Ganon po. Like Bisaya, may mga ganon po ba kayong estudyante? Sa atin kasi dito sa Brooks Point, dito sa bayan, halos Filipino o Tagalog talaga ang nakasanayang dialekto ng mga bata. Yan. Pero sa mga ibang lugar, sa mga barangay, meron talaga silang mga, for example, mga Palauan ba? Yung mga dialect na yan yung kanilang ginagamit. At nakakatuwa kasi sa mga school na yun, mayroong mga guro na talagang mga eksperto rin o may alam patungkol sa kanilang dialekto. Kaya
kayang-kaya talaga, nakakatuwa. Nakakatuwa yung curriculum po ngayon sa Department of Education kasi meron po silang MTB, MLE na subject for grade 1 and grade 3. Tama po ba, ma'am? Nagkaroon kasi ng pagbabago. Sa ngayon, wala na siya. Hindi na siya talaga hindi na siya- as in, asignatura. Hindi na siya kasama Okay po. talaga. Pero, ang aming talagang pinakaginagamit talaga ay Tagalog or Filipino. So, Oo. bale, ma'am, grade 1 to grade 3, Filipino subject na po, hindi na po mother tongue. Hindi na. So, ayan po, ma'am, sa inyo pong pananaw, paano po nakakatulong yung ganitong selebrasyon sa paghubog ng makabayan at may malasakit may malasakit na kabataan? Ang buwan ng wika po is napakagandang pagkakataon upang mapaunlad at maipakita ang pagmamahal sa bayan. Ang selebrasyon po ay nagpapaalala sa bawat isa na pahalagahan natin at paglinangin ang ating sariling wika. Nakakatulong din po ito sa paghubog ng identidad ng isang Pilipinong mag-aaral. At syempre, nakakatulong din ito upang ang mag-aaral ng Brooks Point Central School ay maging makabayan at mapagmalasakit. Sa pamamagitan po ng mga aktibidad, ito po ay nagbibigay ng kaalaman, dagdag na kaalaman sa ating wika at kultura at upang mapalawak na rin ang kanilang kaalaman at pagmamahal sa sariling wika. Yes, okay po, ma'am. So, ayan po, meron po ba kayong pangmatagalang plano o proyekto o yung tinatawag po nating long-term plan po para na nakatuon sa pagpapaunlad ng kasanayan sa Filipino ng mga mag-aaral at guro? Ang pagpapaunlad po ng kasanayan sa Filipino po ay kasama yan sa curriculum ng DepEd. Yan po ay makikita sa asignaturang Filipino at makabansa sa elementarya at kasama din po yan bilang integrasyon sa iba pang asignatura. Yan po ay talagang kasama na. Okay. Maliban po doon, may mga nabanggit din ako kaninang mga programa. Yun po ay ginagawa ng ating paaralan para mas mahasa at mas malinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wikang Filipino. Okay po, ma'am. So, ito po, follow-up question lang po. How about po yung mga subject po ng science, math? Ano po ba ito? In English po ba ito or Tagalog po yung ginagamit po natin? Ang science and math po talaga ay ang ating ginagamit na medium of instruction dito ay English. Opo, pero dahil nga syempre ang mga kabataan kailangan din nilang i-guide. Minsan pag hindi nila kaya o hindi pa nila abot yung English, tinatagalog po ng mga guro. Tapos itatranslate namin ulit sa English para alam nila yung ibig sabihin sa Filipino or sa Tagalog ng English na yun. So ayan po, saludo po tayo sa mga kaguruan po, hindi lamang po sa Brooks Point Central School, kundi sa lahat po ng mga kaguruan na talaga namang nag-extra effort pa po para mas maibigay sa mga estudyante o yung kalidad na edukasyon na deserve po nila. So thank you for that po, ma'am. And paano nyo naman po sinusukat ang tagumpay ng mga aktibidad ng Buwan ng Wikang Pambansa sa inyong paaralan? So paano po ninyo nami-measure na parang successful po kayo sa selebrasyong ito, especially ngayong buwan po ng Agosto ay ang ating Buwan ng Wikang Pambansa? Masasabi po nating matagumpay ang aktibidad na ating ginawa kung ang bawat mag-aaral at bawat guro ay masaya at aktibong nakilahok sa aktibidad na yon. Kasi kapag sila po ay masaya at aktibong nakilahok, yun po ang magiging daan upang maisabuhay nila ang diwa ng pagmamahal sa wikang Filipino. Okay po. Thank you so much po, ma'am. At eto po, ano naman po ang inyong mensahe sa mga magulang, mga kapwa po ninyo guro at mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng patuloy na paggamit at pagpapayabong ng wikang Filipino? Ang mensahe ko po sa aking mga kapwa guro, sa mga magulang at sa mga mag-aaral ng Brooks Point Central School ay patuloy po nating pahalagahan at gamitin ang wikang Filipino upang mapanatili at mapalago po natin ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa paggamit po ng sariling wika, mas malinaw po natin na ipapahayag ang ating saloobin at mas naiintindihan po natin ang bawat isa. Mahalaga po na ituro at ipagmalaki po natin ang Filipino dahil ito po yung nag-uugnay sa ating lahat at ito po ang nagbibigay buhay sa ating bayan. Sama-sama po nating suportahan
ang wikang Filipino para sa mas matatag na pagkakaisa at para sa pag-unlad ng ating paaralan. Maraming salamat po. And that's it po. Hindi na po natin namalayan yung oras po at atin pong pinapasalamatan si Ma'am Joanna Alexa Berna sa kanya pong oras na inilaan para sa ating Municipal Information Office at pagbibigay informasyon po sa ating publiko patungkol sa kahalagahan ng ating pagse-celebrate ng Buwan ng Wikang Pambansa. Atin din pong pinapasalamatan, syempre, si Dr. Wenny Lorzano sa kanya pong dedikasyon at pagbibigay po sa atin ng pagkakataon na maibahagi po ng isang guro ng Brooks Point Central School ang kahalagahan po ng ating wika. Maraming salamat po, ma'am. Thank you din po. Maraming salamat po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan ang ating selebrasyon ng Buwan ng Wikang Pambansa. Atin pong inaanyayahan ng lahat po ng ating mga kababayan na sabay-sabay po nating ipagdiwang ang Buwan ng Wikang Pambansa na may temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Nakikiisa po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto. Siyempre, yan po ay sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at siyempre ng ating mga sangguniang bayan members. Atin din pong binabati ng ang Magna Carta for Women na maligayang ika-16 na anibersaryo ng Magna Carta ng mga kababaihan. So ayan po, nakikiisa rin po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ang buong konseho, katuwang ang Philippine Commission on Women, Brooks Point Gender and Development Office, at ang Municipal Information Office na patuloy na nagbibigay ng impormasyon para sa bayan sa pagdiriwang na 16 na taon ng Magna Carta for Women. Ang Magna Carta of Women o Republic Act 9710 ay isang komprehensibong batas na naglalayong alisin ang diskriminasyon at itaguyod ang pantay na karapatan ng kababaihang Pilipino, lalo na ang mga kabilang sa mga marginalized sector. So ayan po, happy 16th anniversary sa ating Magna Carta for Women. And ayan po, para naman po sa ating selebrasyon sa municipal-wide ng Linggo ng Kabataan 2025, atin pong ipinagdiriwang sa darating na Lunes ang selebrasyon ng municipal-wide Linggo ng Kabataan 2025 na may temang Local Youth Actions for SDS and Beyond. So ayan po, magkakaroon po ng opening program sa darating na August 18, 2025, kaya inaanyayahan po natin ang mga kabataan ng 18 barangay ng ating bayan na makiisa at makisaya sa programang ito. Sa darating po na August 19, 2025, ang magkakaroon po yung ating Municipal Youth Development Office, katuwang syempre ang Sangguniang Kabataan Federation of Brooks Point ng Spoken Word Poetry. Sa pares na petsa po, sa August 19 din po, ay gaganapin din po ang photo contest, pati na rin ang digital painting contest. Sa darating naman po na August 23 to 24, ayan po, marami-rami po tayong mga activities po dito. Siyempre po, una na po dyan ang Tribal Olympics na gaganapin sa harap ng Lumang Gusali ng ating munisipyo. Sa pares na petsa, sa August 23, 2024, sa August 23 to 2024 ay magkakaroon din po ng 3x3 basketball na gaganapin sa Octagon Plaza.
chess na gaganapin sa Barangay Poblacion District 1 Covered Gym, ping-pong o table tennis na gaganapin sa gusali ng DILG sa tabi po ng LTO office, Mobile Legends Tournament na gaganapin sa Barangay Poblacion District 2 Covered Gym, volleyball tournament na gaganapin sa Barangay Pangubilian Covered Gym, badminton tournament na gaganapin sa Evacuation Center. Ayan po ay gaganapin po pare-parehas na petsa sa August 23 to 2024-2025. Sa mga nais sumali, maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga SK chairman or officials ng inyong barangay. Ito po ay hatid sa atin ng ating Municipal Youth Development Office sa pangunguna ni MYDO Designate Ma'am Nelia Basadre at ng ating Sangguniang Kabataan Federation of Brooks Point sa pangunguna ni Brooks Point SK Federation President Jason Ray M. Cespeñe. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office, sa pangunguna ni Municipal Information Office Designate Mr. Dawan H. Omar, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.